Kasi yung sa lesson ng dalawa, inspirasyon ko kasi si Bob. At yun ay naging example ni Brother Jason last week. Si Bob, kung pag-uusapan yung lesson natin ngayon, si Bob, yung 4 Ds, tawag ko 4 Ds eh, yung devil desire, doubt, para bakit ka nagpo-fall sa temptation. Wala yan kay Bob. Kasi straight na tao si Bob. At pinaka-extreme na pagsubok ang nangyari kay Bob dahil binili ng Diyos na gawin mo na lahat, huwag mo lang papatayin. So, ibig sabihin, pwede siyang maka-experience pa ng near-death, no? Near-death experience. Kung baga, galaw na lang ng mata, pwede hanggang sa galaw ng mata na lang, pwedeng mangyari kay Bob dahil sa hindi lang siya papatayin. Ngayon, yung sinasabi ni Brother JM, na dapat ito yung gampanan mo habang nasa temptation ka, yung tatlo, meron yan si Hope. Nagdadasal siya, alam niya rin kung paano, kasi straight na tao nga siya, di ba? So, darating din tayo sa point na katulad din tayo ni Hope, na pwedeng nandun tayo sa extreme na pagsubok. Dahil growing, ang tanong ko ito, ano ba yung as mabuti? Yung na-fall ka dun sa temptation, natuto kang mabuti at lalo kang napalapit sa Diyos, o yung na-fall ka sa temptation pero lumayo ang Diyos sa'yo? Kung na-fall ko sa temptation na napalapit sa Diyos? Hindi. Kung halimbawa, dumating tayo, lahat tayong Kristiyano, pwede maging O. Nasa pinaka-extreme. Hindi natin nakayanan yung temptation, bumigay. Ano yung mas mabuti? Yung bang bumigay ka sa temptation, tapos yung lesson learned doon, nakuha mo, yung lesson doon sa temptation na yon, na nagpatibay sa iyo at nagpamature at nagpalakas lalo ng pananampalataya mo sa Diyos, o yung na-fall ka sa temptation pero lumayo ang Diyos sa iyo doon sa pagkaka-fall mo doon sa temptation na yun. Ano ba yung mas mabuti? Yung natuto ka na nagpatibay ka sa mas lalo kang nagkaroon ng malakas na faith sa Diyos, o yung bumitaw ang Diyos sa iyo dahil doon sa temptation, mas lumayo sa iyo, pero ikaw humahabol ka sa Diyos. Kayo na. Ha? Mas kayo na na-fall sa temptation pero kung mas tumatag ka. Mas tumatag. Dahil napagdaanan ko yung temptation. Paano yung kalagayan mo sa Diyos na nagalit ang Diyos sa iyo? Kasi po yung tunay na anak is talagang pinapasok. Nakalagay sa Romans, Hebreo 13, na kung tuloy kang anak, pinaparo ka. Kung pag mahal mo yung isang anak mo, halimbawa isa kang nanay, kung mahal mo yung anak mo, papalawin mo siya para hindi matuloy. Ganun din sa Diyos. Hebreo po yun. Kung mahal ka ng Diyos, papalawin ka niya para hindi ka mapunta din sa kasamaan. Para hindi ka mapunta sa masama. 13. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagpalo sa inyo tulad ng mga anak ko at kung walang bahala ang parusa ng Panginoon. Kung maglupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tumatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Ito po yung tunay na, kung tunay kang anak, dadanas ka ng mga pagsubok sa buhay. Ako naman, bakit nakalat? Bakit lumayo ang Panginoon? May nagawa kang hindi niya nagsapatas. Di ba? Either ikaw ay mga nag-ano sa Diyos-Diyusan, o di kaya lumipat ka. Di ba yung course na inano natin sa Revelation? Di ba? Yun ang inyong ano. Bakit? Lumipat ka, lumayo ka sa Panginoon dahil at saka hindi naman kulala yung Diyos na tumatawag sa kanya.
At saka hindi mo rin mo malalaman na paano lalayo yung Diyos kayo tumatawag ka sa kanya. Ang Diyos po ay pag-ibig mo pagmahal. Hindi siya basta-basta lumalayo sa tumatawag ka sa kanya. Either lang po. Hindi tumadali ko lang. O pwede tumalayo lang po. So, mas okay na yun na, hindi, ito kasing tanong na to para sa pagbuman. Kasi paano nga, kung hindi pa sila nakaka-experience ng gano'n, ang lahat ay madali lang. Madali ang buhay. Kumbaga, nasa kabataan pa. Pero kung paano nga kung dumating sa kanya yung point na parang isa siyang boom, na sinasabi nga, when it rains, it really pours. Na sunod-sunod, lagok sa'yo, sunod-sunod. So, para lang i-ready natin, anong gagawin kung nandun na siya dun sa napakagat na siya dun sa temptation? Yun ba ay mas maganda na nagawa man niya yung temptation na yon, pero nagdulot ng aral sa kanya at nagpatibay sa pananampalataya. Pero sa ginawa mo rin na yon, merong consequence na maaring lumayo ang Diyos sa'yo sa ginawa mo na yon. Mas maganda po yun na normal naman po tao, mas maganda na nakaka-encounter ka ng different temptations. Kasi opportunity po yun, bukod dun sa opportunity na ma-realize mo, halimbawa, kinagat mo yung tukso, ma-realize mo later on na, ay, kumbaga, mali yung nagawa ko, taliwa sa banal ng kasulatan, mas mabuting, ito yung gawin ko, ma-encounter ko man yung ganong pagkakataon sa sunod. So, mas nag-grow yung faith mo. At saka isa pa, kapag naka-encounter ka, opportunity din yun para, di ba nga yung sabi sa Bible na, huwag kang, ay, yung parang putong, yung baga na nga po yung ipapatong mo sa ulo ng isang tao kapag naka-encounter mo ng temptation, tapos sa susunod na pagkakataon, mabuti na yung gagawin mo sa kanya. Kung mapunta po sa temptation, magsisi ka talaga. Kasi meron akong member na nakausap sa ganyan. Sa sobrang hiya na sa nakumit niyang sin, nahihiya na lang siya sa Diyos, ayaw na Muslim. So, kaya yun yung parang natatanong ko na, ano nga ba dapat? Nasa ano po yun eh? Parang feeling niya hindi na siya mapapatawad ng Diyos. So, parang hindi siya ready na umarap sa Diyos, kada linggo, ano ba ganun? Yung sinasabi sa First Daniel sa nasabi ko, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, tayo wala sa katotohanan. Ito, wali po nun dyan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. So sa araw-araw na paglagat ng ating buhay, talagang mapupunta tayo doon sa kasalanan. Pero ang katumbas po dito ay kailangan natin magsisi. Hanggat may buhay po tayo, pwede tayo magsisi. Pero huwag naman po natin sadyain yung ating mga pagkakasala dahil yung nakalagay sa Hebreo 10:26 na kapag sinadya mo yung kasalanan, wala na kapatawaran ang pwede mangyari sa iyo. Pero yung member kasi doon, alam niya makasalanan siya. So sobrang makasalanan, nahihiya siya sumamba. na sumamba dahil parang hindi na siya karapat-dapat. Ayun lang yung ano ko, kasi baka mamaya may ganun dumadating sa ating mga members. Ano yung dapat? Lumapit pa rin po siya sa Diyos. Yung pag magsisi. Tawag niya, magsisi talaga siya. Thank you. Maraming salamat po ang Sir DC at mga pangalan. At siguro patuloy po tayo sa ating last song sa 644. Page 644, actually stands ay identity po yun. Magiging natin si Brother Jason para sa closing.